Araw ng Martes, ika-28 sa buwan ng Enero taong 2025. Welcome po muli mga kaibigan dito sa ating Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Nagsalita na sa wakas. Ito pong isa sa mga controversial na congressman, kinatawan dyan po sa Kamara de Representantes ang bagong chairman o chairwoman ng House Committee on Appropriations, itong si Marikina Congresswoman Stella Kimbo. Ito ang humalili dun sa nagbitiw na si Saldico dahil po naman sa umano'y kanyang karamdaman o dinaramdam kaya napilitang magbitiw mga kaibigan. Kontrobersyal, masasabi natin kontrobersyal itong Ale, si Congresswoman Kimbo, dahil po naman sa napapansin ng marami, kapansin-pansin ng kanyang mga mamahaling kasuotan, mga bag, at kung ano-ano pa na hindi kayang magiging pag-aari ng sinumang ordinaryong mamamayan. Mga kaibigan, siya ngayon na ang chairwoman ng House Committee on Appropriations. Nagsalita na po siya dahil siguro sa pressure na kailangan niyang ipaliwanag ang kanilang panig bilang isa sa mga signatories o lumagda dyan po naman sa General Appropriations Act o yung Bicameral Conference Committee Report ng GAA for 2025 mga kaibigan. At base doon sa kanyang pahayag kahapon, araw ng Lunes, nanindigan itong si Kimbo, siya pala ay acting pa lamang chairperson ng House Committee on Appropriations, na walang itinatago sa 2025 General Appropriations Bill at hindi umano totoo na mayroong blanco dito. Siyempre, ano pong aasahan natin kundi ipagkakailaho nila yung inilabas na mga dokumento nitong si Congressman Ungab ng Davao City at eventually ay itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga dokumento, permado nila na blanco na naging basehan, yun po yung BICAM report na naging basehan para magkaroon po ng General Appropriations Bill, General Appropriations Act o GAA na nilagdaan eventually ni Pangulong BBM. Sinabi nitong si Kimbo at kanyang kinumpirma ang mga naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin at maging ng Department of Budget and Management o DBM. Ganon din itong si Senate President Francis Cheese Escudero at maging ng Pangulo na walang blanco sa 2025 national budget. Ayon pa rin kay Kimbo mga kaibigan, ang 2025 General Appropriations Act ay isa umanong lawful o naayon sa batas, balido at fully enforceable. So ibig sabihin, dahil nga pirmado na po ng Pangulo, kailangang ipatupad, susundin. Yun ang magiging pondo mga kaibigan ng ating bansa ngayong taon until next year. Meron binigyang diin na 2 puntos ang kongresista at para daw po mapag-alaman at malaman ng taong bayan. Ayon sa kanya, ang enrolled General Appropriations Bill ay kumpleto, walang blankong alokasyon mula dun sa kabuuang 235,000 na line items. Yan po yung mga nakatalang proyekto na dapat makumpleto at simulan ng pamahalaan. At ang pangalawang ipinunto nitong si Congresswoman Kimbo, ang bicameral report di umano ay pinayagan o explicitly authorized
ng mga sino-sino itong mga ito? Aba, matindi pala ang papel ng mga ito, ano? Yung mga technical secretariats ng both the Senate and the House of Representatives to implement corrections and adjustments as required. Yun ho ang sinabi niya. Pero dahil nga po sa blanco yung mga dokumentong inilabas ng dating Pangulong Duterte, kaduda-duda. Ho, yung mga corrections and adjustments as required, pero bakit ho blanco? Kung may mga binago ho naman sila doon, bakit blanco at hindi nakalagay doon? Ho, blanco na kanilang nilagdaan. So kaduda-duda mga kaibigan, yun ang hindi mo maalis sa isipan ng mga tao. Sabi niya, yung mga corrections and adjustments daw na required under the law ay hindi daw po maapektuhan ang integridad at legalidad ng pondo ng pamahalaan. Paano niya masasabi yan kung blanko? Hindi ka ba magdududa kung blanko ang nakikita mo sa mga dokumentong isnumite, nilagdaan nila, o na siyang nagiging basehan ng ating GAA, General Appropriations Act, na nilagdaan for finality ng Pangulo ng Bansa. Ikaw nga, bibigyan kita ng papel ng blanco. O, sabi ko sa'yo, kay blanco na cheque, bumili ka ng ganitong sasakyan, ikaw na ang maglagay ng kung anong halaga. Siyempre, name your price, di ba? Sky's the limit. Parang ganun eh. Sky's the limit kapag ka nagbigay ng blankong cheque. Ikaw nang maglagay. Tapos sasabihin niya na hindi apektado ang integridad at legalidad nitong GAA for 2025. Siyempre, hindi natin masisisi mga kaibigan. Hindi niya pwedeng kontrahin kung ano yung sinabi ng Executive Secretary, Senate President, ganon din ng Pangulo. Siyempre, sunod ka sa amo mo. Kailangan tumalima ka kung ano yung utos. Mga kaibigan, ano? Nilinaw pa nitong si Kimbo na noong nilagdaan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang naturang report, ang lahat daw po ng mga appropriations ay nadetermina na. Ganon, nadetermina na ng magkabilang panig. Aprobado na ng magkabilang panig ng lahat ng miyembro at walang pagbabagong nangyari. Walang pagbabagong nangyari. Kataka-taka. Nakakapagduda. Ang pagbabago dyan na isa bakit natapyas yung yung pondo ng DepEd, nabawasan yung pondo ng maraming ahensya ng pamahalaan. Aling walang mga pagbabago doon ang sinasabi po ni Congresswoman Kimbo. So marami pa rin dapat liliwanagin ang miyembro mga kaibigan ng BICAM na lumagda dyan po naman sa report. Bagamat sinasabi ho niya ito, sigurado ako na marami pa rin nagdududa dahil hindi ho malinaw ang kanilang paliwanag, wala silang may pakitang dokumento, hindi katulad ng dokumentong mga blanco na ipinakita nitong si Congressman Ungab ng Davao at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kayang kahinatnan nito mga kaibigan? Aba, hindi mawawalang issue ito. Talagang itong issue na ito mga kaibigan na which concerned our national budget for 2025, nakakulapol na ho ito sa kanilang pagkatao. Hindi maiwasan na yung mga tinapyas na budget ho dyan mga kaibigan, malilipat dun sa mga AKAP program na yan, pang-ayuda, ayuda na nagiging dahilan para maging tamad ang taong bayan. At ang masaklap ho, hindi natin maiwasan na isipin ng marami, malapit na ang eleksyon kaya dinivert yung pondo, ibibigay sa mga congressman na pang-ayuda. Siyempre kapag namigay yung politiko ng ayuda sa kanyang nasasakupan, titimo sa utak ng kanilang nasasakupan, ang bait ng congressman ko, iboboto ko ulit ito. Ganun eh. Hindi ko po
sinasabi yan pero hindi natin maiwasang isipin ho ng maraming mamamayan na ganyan nga po ang naging takbo nitong budget ng 2025, budget ng ating mahal na Pilipinas. Yan lamang mga kaibigan, para sa mas marami pang video, baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo. Mula po dito sa lungsod ng London, ano bang oras meron kayo dyan ngayon sa inyong kinaroroonan? Maraming salamat po sa inyo, magandang oras at ingat po lagi. Thank you mga kababayan.